Eto mga boss, usap-usapan kung pumirma na rin ba si Teofimo Lopez sa Zuffa Boxing ni Dana White. Dahil umattend si Teofimo Lopez sa event ng Zuffa Boxing kasama si Magsayo. Sa ngayon mga boss, hindi pa pumirma si Lopez kay Dana White. Nung tanungin si Dana White tungkol sa posibilidad na kunin niya si Lopez, sabi ni Dana White na interesado siya sa kahit sinong boksingero. Ibig sabihin nito, may balak din si Dana White na kunin si Lopez. Sa ngayon, habang hindi pa bahagi ng Zuffa Boxing si Lopez, patuloy namang pinapalakas ni Dana White ang kanilang lineup. Kabilang na sa mga notable signing nila si J.O. Pitaya, Mark Magsayo, Jose El Rayo Valenzuela at si Efe Ajagba. Samantala si Efe Ajagba naman ngayon ang lumalabas na frontrunner laban kay Alexandre Usyk para paglabanan ang Zuffa Heavyweight Belt. Kung sasanib si Usyk kay Dana White, mas lalong lalakas ang promotion niya. Lalo na kung makuha pa niya si David Benavides, Dmitry Bivol at si Artur Beterbiev. Kung mangyari ito mga boss, malaking statement fight agad para sa Zuffa Boxing. Sa iba pang balita, kalaban ni Nonito Donaire na si Rico Masuda. Malaki raw ang respeto niya kay Donaire at hindi magkumpiyansa. Kahit legend daw si Donaire sa sports, naniniwala si Masuda na kaya pa rin niya ito talunin. Hindi madali ang laban pero naniniwala si Masuda na sa bandang huli siya pa rin ang magwawagi. Syempre todo training na rin si Donaire mga boss at aasahan na kunin niya ang panalong ito ngayong March 15. Sa edad ni Donaire na 43, may lakas pa rin ang kanyang kamao na kayang umabot hanggang 10 rounds. Kaya abangan po natin laban sa March 15 sa Japan. Dehado si Donaire dito mga boss. Kung sakaling matalo ulit si Donaire dito, baka maisipan na niya magretiro. Pero sa tingin ko kaya pang may panalo ni Donaire ito, kaya sa kanya pa rin ang pusta. Sa iba pang balita, may matinding payag si Dana White laban sa boxing industry. 100 years na daw na nasayang ang boxing at lumang paraan pa rin ang ginagamit. Ayon kay Dana White, nasayang ang mahigit 100 na taon ng boxing dahil wala itong malinaw na business vision o unified structure. Kahit bilyon-bilyon na raw ang kinita ng boxing at nagsimula pa raw noong 1681, hindi pa rin ito nakabuo ng solid at sustainable na modelo gaya ng ginawa niya sa UFC. Sinabi ni Dana White na problema ng boxing ang fragmentation. Iba't ibang sanctioning bodies tulad ng WBC, WBA, IBF at WBO. Walang iisang liga, walang centralized control. Dagdag pa niya, maraming elite fighters ang bihirang maglaban at kadalasan pinoprotektahan ang undefeated records. Imbes na paglabanin ang mga best of the best, ang nangyayari cherry picking pa. Ikinumpara ni Dana White ito sa UFC. May brand ang UFC, active ang mga champion at sustainable pa. Ngayon sa pagbuo ng Zuffa Boxing ni Dana White, plano niyang dalhin ang parehong sistema mula sa UFC. Exclusive ang mga contracts, sariling titles at posibleng pag-iwas sa tradisyonal na sanctioning bodies. Maganda ang plano ni Dana White mga boss dahil best of the best agad ang makikita natin sa liga. Hindi katulad sa tradisyonal na boxing, maraming magagandang laban ang nasayang. Tulad na lang ni Kit Thurman versus Crawford, Thurman versus Errol Spence. Kahit parehas yan lumalaban sa welterweight, hindi natin nakita. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.